Hi guys! Good morning! I'm back. Of course, Jeannie, Pinay Hawaii. So, ano ba yung aking ibibigay sa inyong information? Ang US Embassy Manila final interview. So, nandito na tayo sa final interview, which is bibigyan ko kayo ng mga tips at mga requirements kung ano ba yung isinubmit ko doon at gaano ba kabilis yung aking pag-i-interview sa akin ng console. Tara, samahan nyo na ako at magsama-sama tayo dito sa aking final interview para ma-share ko sa inyo. Simulan na natin ngayon. So, ito po ay interview ko sa US Embassy Manila. Disclaimer lang po dun po sa mga makakapanood ng channel kong ito at sa mga sasabihin ko sa inyo. Ito po ay base sa aking karanasan at sinasabi ko po ang aking experience para lang po ako makapag-share sa inyo at mabigyan ko kayo ng mga tips para naman makatulong ako sa inyo. Okay guys, excited na ba kayo para malaman ang ano yung mga ginawa ko? So, bibigyan ko kayo ng tips. So, unang-una, ang aking pong interview sa US Embassy Manila is April 28, 2025. So, yan na yung final interview date ko. Ano ba yung ginawa ko? So, since even kahit tumalapit ako sa Manila, sa Cubao lang ako nakatira at ang US Embassy Manila is malapit lang din po. Pero nagpa-reserve po ako ng hotel nearby sa US Embassy Manila. Bakit po? Kasi ayoko kong mali. So, syempre ako gusto kong mas maaga doon para mas madami kasing tao doon. So, nagpa-reserve po ako sa Rizal Park. Kasi po ang Rizal Park is malapit lang yun sa US Embassy Manila. Yun po yung una kong ginawa. Nagpa-schedule ako. Siguro ang ginawa ko noon is 2 weeks before interview. Hinanda ko na yung reservation para sa hotel para alam ko na meron na akong schedule doon para hindi na ako mag-aalala. Although kahit malapit ako sa Cubao, ganun na talaga ginawa ko. Dahil ang schedule ko po is 6:30 in the morning. So ayoko rin malate at ayoko rin pong matraffic. Alam niyo naman sa Manila, di ba? So anyway, ang ginawa ko naming mag-asawa, ayan, supportive ang aking asawa. Sumama siya sa akin. So, which is I'm so happy dahil nandoon siya. No? So, ang ginawa po namin, the day before interview ng April 27, nandun na po kami. Naglakad-lakad na rin kami doon sa US Embassy Manila. Nagmasid-masid na rin kami para malaman ho namin kung gaano ba kalayo yung sa hotel namin at saka doon sa eksaktong gate ng main gate sa pagpasok pa lang dun sa security guard mismo, yung mga nagtatawag para sa mga papasok sa US Embassy Manila. So yun yung ginawa namin, tinignan muna namin kung anong oras ba yung time kung maglalakad kami papunta doon. Nung April 27 po iyon ng hapon, pinuntahan na namin. Then, April 28, na 6:30 ng umaga, so of course, excited ako. Ang ginawa ko muna ho ng umaga, alas 5 ng madaling araw, gising na ako, kaming dalawa ni Happy. Of course, unang-una kong ginawa ho naming dalawang mag-asawa is nag-pray muna po kami for the blessing na sana gabayan yung aking interview that time. And then, of course, nag-relax na rin ho ako. Yung mga preparation ko sa mga interview. Nag-practice din kami mag-asawa just in case, para lang ma-relax lang ako ng ganong kung ano yung mangyayari sa questionnaires ng console. So, ganun yung ginawa namin that night before in the morning. Nag-practice muna kami sa questions and answer. Anyway, so after that, siyempre, ang sinuot ko is hindi naman formal na formal. Tama lang, so nagsuot ako ng blouse na long sleeve po hanggang dito.
cream at saka naka-jeans lang po ako. And then, yun lang yung sinuot ko. So, hindi masyadong formal na formal o sexy attire, hindi po. Napakasimple lang. And then, nakatali yung buhok at saka konting makeup lang. Yun lang yun. Hindi ho sobrang kapal ng makeup. Simpleng makeup lang yung ginawa ko dun sa itsura ko. So, ganun din sana yung gawin ninyo para mas komportable kayo. Anyway, so eto na. Ang naging experience ko doon is 5 o'clock, 5:30, ready na kami papunta doon. Dahil ang tinime ko naman na yung sarili ko, nag-time kami is ang walking distance lang from the hotel papunta doon is 10 minutes ang lakad. So, umalis kami ng 5:30 in the morning kahit na 6:30 yung interview ko kasi gusto namin na mapauna yung dating ko at hindi ako mataranta doon o hindi ko alam kasi unexpected kung ano bang mangyayari doon, marami bang tao o ano ba yung magiging reaction ko dun sa mga security guard na nagtatawag kasi meron hong magtatawag doon. So anyway, dumating kami doon ng 5:40 in the morning. So nung nandun na kami, dahil 6:30, may mga nakapila na po doon. Since nagtanong na kami kinabukasan ng April 27 doon sa security guard, ang sabi naman, 30 minutes before your schedule, kailangan nandun na kayo. So, kaya ganun ang ginawa namin, 5:40 nandun na kami. So, pumila na ako kami doon may mga linya kasi siya. Meron siyang linya ng 6 o'clock, tapos may linya siya ng 6:30, then may linya din ng 7. So, kung ano yung oras ng schedule nyo, dun, merong bawat line dun kayo papipilahin ng security guard. So, hindi naman kayo kahit mas maaga po kayong dumating dun, at kung ang schedule nyo 7:30, hindi pa rin po kayo papapasokon dun. So, anyway, ganito yung nangyari sa akin. Pumila ko dun ng 6 o'clock na, nakapila na kami lahat doon. Then, meron po doon na naka-schedule na immigrant at saka non-immigrant. Parang naka-mix na rin ako doon around 6 o'clock. Excuse me. So, dala ko na yung mga documents ko and everything. Pero, since ang sabi ng guard doon, ilabas lang daw yung passport and DS-260, yun lang daw po ang titignan at saka yung appointment interview. So, yun lang yung nilabas namin. Hindi na ako naglabas ng kung ano-ano pa, no? Dahil, ito na, nagtawag na yung guard. So, nung nagtawag na yung guard, pumasok, tinignan lang po ako sa akin yung passport and then yung DS-260 and then appointment interview. Tinatakan nila, nilagyan nila yung passport, kinuha, tapos nilagyan nila ng barcode sa likod. So, binalik naman sa akin nun. So, pagpasok mo dun sa security screening, dun sa unang pagpasok mo sa pinto, kung wag na ho kayo magdala ng bag, kung meron kayong kamag-anak na nandun, pwedeng iwan nyo na po yun doon. Kasi hindi ho kayo ia-allowed na papasukin na may dala kayong bag na may lamang mga gadgets. Bawal din po ang mga iWatch, yung mga relo, hindi rin ho kayo papapasukin nun. Bawal po ang cellphone, bawal po yung mga battery. So, bawal din po yung mga lipstick, hindi rin ho ina-allowed sa loob, at saka yung mga perfume o alcohol. So, ang nangyayari is iiwan nyo na lang po sa mga kamag-anak nyo. Pero meron din po sa labas doon na nagpapaiwan, na babayaran mo sila. Pero of course, hindi naman ho namin ginawa yun. Dahil nandun mo yung asawa ko, tsaka alam mo na, hindi mo rin alam, mag-iiwan ka ng cellphone sa labas, tapos magbabayad ka. Yung bang, mas safe na rin na mas magandang magsama na lang ho kayo ng kamag-anak ninyo para mapag-iwanan nung mga importanteng gamit nyo, yung bag nyo, tsaka yung cellphone nyo. Yun ang mas highly recommended ko sa inyo. Doon. So, noon, pumasok na ho kami sa loob.
Pagpasok mo dun sa loob, after na-check na yung mga gamit nyo, i-scan lang naman yung pagpasok nyo dun sa screening sa guard. Then after that, lakad ka na. Siguro yung lalakarin lang dun mga 2 minutes yung layo pag naglakad ka papasok. Then, nakabukod yung immigrant at saka non-immigrant. Doon sa main building, pagpasok mo. So, yung mga non-immigrant, doon muna po pinapaupo sa labas. Tapos, yung mga immigrant po, katulad, ang mga immigrant po kasi yan po yung mga, katulad ng mga CR1, IR1, yung mga, magwo-work sa abroad o kaya yung pinitisyon po ng ang mga parents o yung family na may related na mga nakatira na sa US, yun po yung tinatawag na immigrant. Yung mga non-immigrant po, yun po yung mga naka-schedule na tourist, yung iba po may mga schedule sa US dahil sa work nila or meron silang conference doon o meron silang, yun po yung mga non-immigrant na tinatawag, no? So anyway, balik tayo dun sa immigrant. So pinapapasok muna ho nila yung immigrant, no? So based dun sa naging experience ko po, hindi ko po alam dun sa mga naging experience nung iba sa non-immigrant kung pinapasok na rin po ba kagad sila, no? So sa immigrant, yung pinapasok na ho kami. So pagpasok nyo dun sa unang pinto doon, meron hong mag-guide dun na mga Filipino. So, yung mga Pilipinong yon, sinasabi po at Tagalog naman yung pinapaliwanag nila. Meron dong screening, big screening na TV na sinasabi nung Filipino nag-guide sa atin. Ito po yung ilalabas nyong mga documents para mabilis na po tayo. Basahin nyo na lang po doon sa screening ng may screen na TV doon. So, lumalabas naman kung ano yung mga requirements na dapat nating i-prepare kagad para pagdating ng pre-screening ng Filipino naman yung magi-interview sa atin sa pre-screening, sa first interview, no? So, yun ang sinasabi nung Filipino na nag-guide sa amin doon. So, ano ba yung mga requirements na pina-prepared sa atin, no? Pina-prepared sa akin. So, ang requirements lang po is yung passport, yung civil documents po natin, which is yung po mga civil documents natin, birth certificate, marriage contract, Senomar, advisory of marriage, and NBI, and also yung divorce paper kung ang asawa nyo kasal before, so divorce paper po hinahanap. And then yung NBI po, kailangan po yung latest pong NBI na 6 months na bago, and even the advisory of marriage po. So, yun po yung napaka-importanting hinahanap nila. Yung latest lang po na 6 months. Kasi baka ho na-expired na po yung NBI ninyo o yung advisory of marriage. Kailangan po yung latest 6 months po yun. Although, kasi minsan ang nangyayari dun sa CEAC natin, which is, ano nga ba yung CEAC? So, i-recaps ko lang po, ang CEAC is Consular Electronic Application Center. Yun po yung nag-a-upload tayo ng ating mga documents sa atin nung naalala niyo po iyon sa DS-260. So, balik tayo doon sa sa sinasabi ko pong NBI tsaka advisory of marriage. So, kailangan po up to date yung inyong 6 months na bago. So, ano pa yung mga naging experience ko dito sa US Embassy Manila? So, wag kayong kabahan. Yun muna yung unang-unang tips ko sa inyo. Dahil kapag nauna po yung kaba sa inyo, medyo matataranta kayo, matatakot kayo. Ito na po sa pre-screening. Sa pre-screening, meron po doon na pipila ka. So, maraming window doon sa mga Filipino na magtatanong sa inyo. So, siguro I believe mga sa base doon sa window na nakabukas ng time ng 6:30 is mga 6 na window na po yung nandoon na nakabukas. Puro Pilipino po yung nag-i-interview doon. So, maririnig mo rin yung usapan kasi pipila ka lang din doon kung sino yung tapos na, pwede ka na hindi sila tatawag ng pangalan ninyo, kundi
ang tinatawag nila, once na natapos yung interview ng isa, sasabihin po na next. So, bahala na kayo kung alin yung natapos, dun kayo pupunta dun sa pre-screening ng kung saan matatapat kayo ng window. Hindi po iyan yung tinatawag agad yung pangalan ninyo kasi nasa inyo pa yung mga documents. So, base dun sa observation ko, kasi nag-observe ako nung ano ba yung mga tinatanong, ano ba yung, dahil naririnig mo naman, dahil nakikita mo na, dahil nasa harapan mo lang yung mga window dahil nakatayo ka lang dun sa line na yun no? So, naririnig mo. So, yung habang naririnig ko yung prior na mga nai-interview, so, piniprepare ko na rin yung mga documents ko. Make sure na kompleto lahat, ganon. So, hindi naman ako kinabahan kasi parang pakiramdam ko dahil Pilipino lang naman yung magi-interview sa akin. So, Tagalog din yung tinatanong. Hindi naman English. So, hindi ako kinakabahan. Siguro, mas kakabahan pa ako dun sa console, dun sa second interview, di ba? So, eto na. Naririnig ko yung mga requirements. So, prior ng narinig ko doon is meron dong si tatay na kulang-kulang yung requirements niya. So, I think yung mga civil documents, so nasa labas daw. So, sabi nung Pilipino doon, Tay, bakit hindi kayo prepared? Kasi, importante po iyan, ganon-ganon. Sabi nung, doon sa matanda, kasi matanda na rin siya, so nakakaawa din naman, no? Dahil, syempre, hindi naman nila alam kung ano nga ba yung gagawin nila doon. First time siguro nila dahil, pinitisyon sila ng anak niya, no? So, naawa din ako dun sa kay tatay dahil kailangan niya pang lumabas. So, lumabas na siya. So, eto na. Tinawag, next, ako na. So, eto na. So, good morning muna ako, syempre. Good morning po. Sabi niya, hi, good morning. Sabi niya, can I see all your civil documents? Sabi niya, Tagalog naman, sabi niya. Then, binigay ko na, inabot ko na lahat. Passport, kompleto na dahil naka-prepare na naman lahat yun. Tapos, ayun, sabi niya, sabi niya, handang-handa ka, sabi niya gano'n. Sabi ko, ngumiti ako. Yes po, sabi ko gano'n. Dahil tinignan niya na lahat. So, nandun yung passport ko, nandun yung birth certificate, marriage contract, Senomar, advisor of marriage, and yung aking NBI, yung latest. So, sabi niya, sige, sabi niya, kompleto ka na naman, sabi niya gano'n sa akin. So, i-check ko lang yung DS260 mo, yung in-upload mo dito, kung lahat correct, yung mga spelling. Yun ang sabi sa akin, yung babae nag-interview sa akin sa pre-screening. So, mabait siya, nakangiti siya sa akin, tapos, malumanay siya magsalita, so, tapos, naman siya, Tagalog yung conversation namin. So, hindi ako kinakabahan. Ngumingiti lang din ako sa kanya, sabi niya, sige, wait ka lang sandali, check ko lang yung mga in-upload mo sa CAC, sa DS260, kung lahat tama. Sabi ko, sige po. Tapos, siguro nagantay ako ng mga 5 minutes dun sa mga chinek niya. Then, after that, nagtanong na siya sa akin, nag-interview na sa akin. So, ang una niyang tanong, sabi niya, anong pangalan ko, birthday ko, anong middle initial ng mother ko, sino ang petitioner ko, saan nakatira, yung petitioner ko dito sa Amerika, yun yung tinatanong saan nakatira, then yung contact number ko, and then contact number ng asawa ko. Then sabi niya sa akin, tinatanong lang kita kasi para make sure na lahat correct, para wala tayong mali pag pinasa namin to dun sa console. Yun ang sabi niya sa akin. So, yun yung sinasabi niya, ini-interview niya sa akin. Tapos, tinanong niya lang sa akin kung paano kami nagkakilala nung asawa ko. Tapos,
kailan ang marriage, kailan kami kinasal. So, ganun lang. Yung mga tungkol lang din sa atin na yung mga civil documents lang. Then, yung divorce paper ng asawa ko, nandun na. Actually, dala ko rin yung affidavit of support, dala ko rin yung tax return, yung IRS ng asawa ko, tsaka yung lahat ng bank cert, dala ko lahat yon just in case na hanapin sa akin. Pero hindi naman yun kasama dun sa mga requirements na pinaprepared kanina nung Filipinong nag-guide sa atin. So, civil documents lang talaga. So, yun, pagkatapos nun, sabi niya, okay, so, binalik niya sa akin lahat, yung mga papers, sabi niya, okay na to, sabi niya, punta ka na dun sa final interview, sabi niya sa akin. So, wag mo lang siyang, sinabi niya lang sa akin, wag ko nang pag-iwa-hiwalayin yung pinagsama-sama niya, inayos niya na, so, ganun yung sabi niya sa akin. So, which is, sabi ko, thank God. So, siyempre, sa umpisa sa pre-screening, natuwa ako dahil naging smooth naman yung interview. Ang tip ko lang sa inyo, kung halimbawang sa pre-screening, kung kumpleto naman ang mga documents nyo at na-prepared nyo na lahat yon, huwag kayong masyadong kabahan. Kasi ang itatanong lang naman sa inyo doon is yung lahat ng related na sinubmit natin yung related lang doon sa pinilapan nating DS-260. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo noon, doon sa aking vlog nung una, doon sa pag nag-upload kayo sa DS-260 na mas maganda na kayo po ang mag-upload nun at mag-type sa sarili nyo para pagdating ng interview, mas madali. So, ganun din yung ginawa ko po nun dahil ako lang po ang nag-upload lahat nun at ako rin ang nag-fill up ng form. So, hindi din ako nahirapan dahil totoo lang naman yung sinasabi ko. Maging honest lang kayo, magiging magandang resulta kung honest lang kayo dun sa interview. Mararamdaman nila yun yung interview nila sa inyo kung kayo ay honest o hindi o kinakabahan. So anyway, natapos ako sa pre-screening, then after that pumunta na, meron doon sa area na yon siguro on the right side, doon nakaupo yung mga immigrants. So doon sa upuan na yon may mga na-interview na. So eto na. So naririnig ko na yung mga iba pang ini-interview prior naman doon sa mga itong sa final interview, mga foreigner na yon i-interview. So hindi na sila Filipino, no. So naririnig ko yung naririnig ko yung what is your name? Hi, hello, nagmi-mix yung kasi yung iba naka-speaker. So naririnig mo talaga yung interview. Pero yung iba, meron sinasabi nila yung pangalan mo, yung family name mo. For example, Mrs. De La Cruz o Mrs. Smith. So, yung kung ano man yung family name tinatawag nila. Window 59 please. So, malalaman mo kung maririnig mo kung lalaki o babae base dun sa narinig mong voice nila, no? So, eto na tayo. Nasa final interview na ako. So, syempre ako medyo kinakabahan, di ba? So, lahat naman ng mga nag-aantay doon sa US Embassy Manila ng final interview, talagang kakabahan. Normal din naman yun. So, hindi pwedeng sabihin, wag kang kabahan. Pero, medyo hindi na ako kinakabahan kasi maraming mga Pilipino akong kadaldalan doon. So, ayokong marinig yung interview kasi iba-iba nga. So, minsan hindi naman din related sa iyo yung question dahil halimbawa katulad ako, ang aking IR1 visa yung sa akin. So, yung iba is hindi related dahil K1 which is meron din sa mga parents. So, minsan hindi na ako nakikinig dahil hindi naman related sa akin yun. Baka magkaroon pa ng conflict. So, ang ginagawa ko is nakikipagkwentuhan na lang ako dun sa mga katabi ko na sabi ko, ikaw pala fiancé visa pala yun sa'yo. Yung isa namang katabi ko is yung petition siya ng anak niya. So, si tatay yung katabi ko. So,
Anyway, so ayokong makinig dun sa nag-i-interview kasi nagmi-mix nga. So inaantay ko na lang yung aking interview sa yung inaantay ko na lang matawag yung sa akin yung name ko. So eto na, tinawag na yung name ko. Sabi niya, Miss Virginia Destresa. So yun na, no. So ito na, tinawag na yung pangalan ko, no. So nung tinawag na yung pangalan ko, ayan na, sabi niya, Windows 60 please. So lalaki yung nag-interview sa akin. So eto na, so nakangiti ako, sabi ko, good morning sir. Sabi niya, good morning. Tapos seryoso siya. So medyo siguro yung edad niya na is baka mga nasa mid-60 na siya. Ano siya, American, Black American siya. So siya yung nag-interview sa akin. Tsaka mukha siyang seryoso. Tsaka mukhang lawyer yung nag-interview sa akin. Malaking tao. So kinuha niya yung passport ko. Una kinuha niya muna yung passport ko. Then after that, let me see your all documents. So sinabmit ko na yung documents ko. So nung binigay ko na yung mga documents ko, una niyang tinanong sa akin is, what is your name? Then I said my name. Sinabi ko yung pangalan ko. Then sinabi niya, who is your petitioner? Then sinabi ko yung petitioner ko. And then in English, no? So, then tinanong niya sa akin kung sabi niya, how many times you get married? And then tinanong niya kung divorce ba yung asawa ko. Then tinanong niya sa akin kung saan daw ako nakatira, kung ano daw yung aking birthday, kung ano yung phone number ko, how do we met my husband, saan daw kami kinasal, and then kailan kami ikinasal. So yun yung mga question niya sa akin. And then parang mabilis lang din siyang mag-interview, pero syempre kinakabahan din ako, no? Seryoso yung tingin ko sa kanya, although kahit may smile, no? Then tinanong niya sa akin, yung pinaka-concern niya sa akin is yung divorce paper, no? Andito na tayo sa divorce paper. So hinahanap niya yung divorce paper ni hubby ko. Sabi niya, this is not what I want, sabi niya ganon. So tapos kinakabahan ako, sabi ko, sir, pinakita ko yung, kasi nagpakuha ko sa hubby ko ng certified true copy ng divorce paper niya. Kasi alam ko, baka hahanapin yon. So talagang pinrepare ko na. So dinipensahan ko yung sarili ko. So kasi hindi niya nakita yung certified true copy dun sa likod na may tata. So sabi ko dun sa console, sir, my husband already get the certified true copy at the back. So where is it? Sabi niya ganun. Sir, at the back. And then tinignan niya, no? Okay, I got it. Sabi niya ganun. So, yung ganoon. So, kinabahan ako. And then, sabi niya sa akin, do you believe in miracle? And then, syempre, nag-joke, no? Joker din ako. So I answer him back na may pagka-joker din. Na yung talagang real conversation namin na I told to the console that I believe in miracle because you're my angel. So, nag-smile ako ng ganon. Then, sabi ko, and then, sabi niya, and then naka-stand siya, parang naiba na yung mood niya, no? Kasi kanina, nung unang expression ko sa kanya, seryoso siya, nung first impression ko sa kanya. Then, sabi niya, tatap-tap siya, sabi niya, since you believe in miracle, and I said, and then sabi ko dun sa kanya, you're my angel, sir, you're my miracle. If I have the visa, yes, I believe in miracle. With a smile and everything, no? So sabi niya, okay, since you believe in miracle,
Sabi niya gano'n, you pass and then we will send you your visa. Just wait for your visa and congratulations and everything. So yun na, alam niyo yung ginawa ko. After that, kasi binalik niya yung mga documents, no? So, ang bilis kong pinasok. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Binigyan niya ako ng pamphlet na dalawang pamphlet na white. So, yun yung ibig sabihin nun eh. Kapag binigyan ka ng pamphlet na white, ibig sabihin nakapasa. Base dun sa napapanood ko dun sa vlog, no? So, binigyan nila ako ng pamphlet na white and then sabi niya, okay, congratulations. Welcome to the United States. We will send you your visa. You just wait. So ang ginawa ko, ginrap ko yung lahat ng mga documents ko and everything. Kasi, just in case, baka magbago isip nito. So, dire-diretso na akong lumabas, nag-exit. Then, hinanap ko si hubby ko, no? Tuwan-tuwa ako, syempre. Sabi nung security guard, habang nakalabas ako kasi, ang ganda ng ngiti ko eh. Sabi niya, napapaiyak ako na talagang napapatalon. You know? Sabi ng security guard, si ma'am parang nakapasa. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos nahanap ko yung asawa ko sa labas dahil nga nag-aantay siya sa labas, no? So, yun. Then, nung nakita ko yung asawa ko, sabi niya, ay, pass. Mabilis lang siya. Siguro mga 7:30 lumabas na ako eh. Tapos na yung interview ko kagad eh. So, I think, kung di ako nagkakamali, basta between 7:30 o 7:45, yun, na nakalabas na ako. So, nung lumabas ako, marami pa rin tao doon na mga for interview. So, pero nakaseparate, yung iba kasi yung exitan doon eh. So, nakita ko na sabi ko, so, I pass. So, ayun, tuwan-tuwa ako. So, nakapasa ako. So, ang tip ko nga sa inyo guys, sa base doon sa naging experience ko, no, although nag-prepare tayo ng mga questionnaires, yung mga maraming tayong question and answer na prepared natin, siguro ginawa niyo yun, which is ginawa ko rin dati yun. Minsan over-prepared nga tayo eh, na unexpected na hindi naman tinanong sa akin yun, hindi naman tinanong sa akin to, ganito. Kasi nag-practice nga kami dahil especially yung mga paano ba susuportahan kayo ng asawa nyo, yung support sa financial supports, yung practice din namin yun. So, hindi tinanong sa akin. So, ewan ko lang kung tatanungin din sa inyo kasi iba-iba yung case natin. So, iba-iba rin yung sitwasyon natin sa mga family natin, yung mga relationship natin sa mga petitioner natin. So, at saka sometimes, ang tip ko na rin sa inyo, naalala nyo yung sa in-upload natin na si EAC, DS260, the day na nag-upload, chinek ko lahat yung mga documents na yon, yung mga dadaling yung documents, guys, siguraduhin nyo na, i-check nyo na, para lang sigurado na, just in case magtanong sila na merong kulang, dali nyo yung lahat ng mga documents nyo na in-upload ninyo. Yun lang naman yung, pero base nga dun sa naging experience ko, ang tinanong lang sa akin is yung lahat ng civil documents, yung mga importante yun. The rest ng mga in-uploads ko sa CEAC, o yung mga in-upload ninyo katulad ng bank cert, kung nag-upload kayo ng mga photos, may cards, o yung mga iba-iba pang mga tungkol sa inyo dati na relationship, hindi naman hinanap sa akin eh. Even yung affidavit of support documents at saka yung IRS o yung tax form na sinabmit ng asawa ninyo ng 3 years, wala, hindi rin hinahanap. Pero dala ko rin yung passport, xerox ng passport ng asawa ko, mga IDs niya, mga documents namin na dito kami nakatira, yung mga joint account namin, dala ko lahat yun. Actually, ang bigat nga nung aking bag, sobrang bigat ng dala ko. So, pero hindi siya hinanap. So, maging prepared lang kayo sa question and answer na be honest and yun lang. Maging simple lang din kayo. Hindi naman, siguro, mas tip ko rin sa inyo, magsuot lang kayo ng komportable sa inyo,
kung komportable kayo. Kung lalaki man siguro, yung nakikita ko doon, ang polo shirt lang, tapos naka-jeans lang din. Yung iba naman, naka-slacks na mga lalaki. Sa babae naman, ako, ang sinabi ko sa inyo, naka-blouse lang ako hanggang dito, na polo cream. Simple lang, walang design, naka-polo blouse lang ako, and then naka-jeans lang ako. Yun lang yung suot ko, simpleng-simple lang, pero nakapasa ako. So, sana kayo din, ganon. So, good luck sa final interview ninyo. Sana makapasa din kayo. And, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe po sa akin, and then, kung may naging experience na kayo, gaya ng ganito sa akin, just leave comment below, share nyo na rin sa akin para makatulong tayo sa mga kababayan nating mga Pilipina. So, ito po ang Pinay Hawaii. Jeannie, nagbabalik sa inyo. Sana marami kayong natutunan sa akin. At sa susunod, meron din po akong i-upload na another video para po iyon dun sa, kasi bago po tayo umalis ng bansa, meron po tayong magiging seminar po uli dito sa Pilipinas, na para bago tayo umalis, maka-attend po tayo ng seminar. Ano nga po ba yon? So, next upload ko po iyon. Subaybayan nyo yon kung ano yung sinasabi kong seminar. Kasi kahit po kayo nakapasa sa US Embassy Manila at may tatak na po iyan, kailangan umatin pa rin po tayo ng seminar para sa mga Filipino overseas workers o aalis ng bansa. Kailangan po yon. Kailangan may certificate. So, next vlog ko po yon. Bye-bye! Thank you for watching, guys!